Sa Pulang Araw, Miss Sanya Lopez. Hello po. Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat. Una po sa lahat ay syempre po ikinagagalak ko na makita kayo dito sa kabila ng masamang panahon ay magkakasama po tayo. At ikinagagalak ko rin po na nandito ako at maging bahagi po ng Flowers for Lolas natin sa forum na ito at sa iba pang mga organizations for comfort women. Napakabigat po I mean, kanina pa sumasakit yung bata ko kakakontrol ng nararamdaman ko. Siguro, artista lang naman po ako, sa totoo lang po. Pero ramdam ko yung mga ipinaglalaban ng mga kababaihan natin. Naiyak ako, ano ba yan? Kada na lang. Pero sa totoo lang po, ganito rin po yung naramdaman ko nung una ko silang nakasama. At sorry po, very emotional talaga ako sa ganito. Kasi totoo po yung nangyari sa kanila Totoo po yung nangyari sa mga kababaihan nung panahon po ng World War II. At yun nga po, naimbitahan po kasi ako na magpunta po sa Lila Filipina organization rin po na para sa mga comfort women. At nakakalungkot po na dalawa na lang po ang natira sa kanila doon. Ngayon nga po nagsalita po sila na kailan kaya nila matatanggap yung hustisya na nararapat para sa kanila. Kasi konti na lang sila. So kailan pa? Di ba po? Sobrang pasensya na po dahil nung nakausap ko po kasi sila, sobrang durog na durog rin po ako. Sobrang sakit po sa puso na marinig yung kwento nila. Dahil totoo po yung nangyari sa kanila. At hindi po biro. Isa nga lang po sa mga tumatak sa akin doon, yung kwento po ni Lola, isang po ba yun? Ni Lola Narcisa. Sabi niya doon, kapag nakikita ko yung mga kabataan ngayon, masaya sila. Tapos po siguro ako yung bata na yun ngayon, siguro ang saya-saya ko. So, doon pa lang po, doon ko na-realize na sobrang swerte pala ng henerasyon natin ngayon. Na hindi natin naranasan yung naranasan nila nung panahon ng hapon. Napakapalad po talaga sobra natin. Kaya, sabi ko, nung ginawa ko po itong Teresita, dito po sa Pulang Araw, mas na-appreciate ko po at ginawa ko pong inspirasyon yung mga nangyari po sa kanila para mas galingan at pagbutihan ko po at mabigyan ng kredibilidad yung pagganap ko po dito bilang si Teresita. Kaya po sa mga lola po natin na nakipaglaban, nakipagsapalaran na pinaglaban yung sarili nila bilang kababaihan, saludo po ako sa inyo. Saludo po ako sa katatagan ninyo. Kaya, ito pong show ng Pulang Araw, asahan nyo po na isa to sa magiging boses ng ating mga comfort women. Istorya po nila ito, kaya po sana ay suportahan po natin. At sana po ito pong istorya ng Pulang Araw ay makatulong para makatulong sa kanilang ipinaglalaban. At kayo po ang inspirasyon namin, lalo na po ng mga kababaihan ngayon at sa mga susunod pang henerasyon. Mabuhay po ang mga comfort women. Pasensya na po. Maraming salamat kay Miss Sanya Lopez, na very talented actress ng GMA7 Pulang Araw. Thank you very much for your very touching opening statement. Maraming salamat. Next, imbitahin natin another actress of Pulang Araw, GMA7, also doing a very difficult role. Ang role ni Miss Ashley Ortega, isang madre, katolikong madre,
na naging biktima ng Comfort Women tragedy. Sister Manuela Apolonia ang role niya. Let us welcome Miss Ashley Ortega for opening statement niya. Hello po, magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po for your presence, and thank you so much also Flowers for Lola's campaign for inviting me here. Napakabigat ng sinabi ni Miss Sanya, pero I wanna make it light kasi ayoko na rin umiyak. Pero siguro gusto ko lang i-share yung brighter side na nangyayari ngayon. Siyempre, bilang pagganap ng isang comfort women, talagang mabigat. And when I found out na yun yung role na gagawin ko, noong una kinabahan talaga ako. Kasi, magiging honest po ako, hindi pa ako masyadong aware sa lahat na nangyari sa mga comfort women. But then, I'm really grateful na I did some research about it, na-meet ko yung mga lolas, and talagang, I was heartbroken. Tama yung sinabi ni Ate Sanya, lahat kami nag-iiyakan sa room na yun. May mga kasama kaming press, kasama namin yung ibang creatives, pati sila naiyak, hindi lang kaming mga artistang gaganap ng role nila. So now that yun po lang araw, pinapakita yung istorya ng comfort women, and nakikita ko yung mga comments, mga feedbacks, mga reviews ng mga netizens natin. And they're aware of what's going on now. Ngayon lang nila nalalaman, may ganito palang nangyari during World War II. And yun yung gusto naman iparating. Kasi nga bilang isa din ako sa mga taong hindi pa completely aware sa pinagdaanan nila. So now, I am happy na yung mga students siguro, nalalaman nila kung anong nangyayari. And I think it's about time na, isalaysay namin yung storya ng mga comfort women para hindi ulit maulit yung nangyari noon. At para mabigyan ng hustisya yung mga comfort women natin, tulad ng mga pinaglalaban ng ating mga magagandang binibini dito, yung mga iba hindi pa nakakatanggap ng hustisya. And yun siguro yung pinakamasakit na pwedeng maramdaman nila. Kasi kami bilang mga comfort women, alam mo yung parang naranasan rin namin yung nangyari sa kanila. Yung mga eksenang mabibigat talaga na iniisip ko every after scene na grabe nangyari talaga to, hindi lang pala to teleserye. So what more pa kaya yung, di ba, yung mga totoong comfort women na talaga pinagdaanan nila yun. So masakit talaga sa puso. So now I'm really happy na nagiging voice ang Pulang Araw, nagiging aware ang mga kabataan natin ngayon sa mga nangyari. Hindi lang tungkol sa comfort women story, pero yung mga nangyari talaga nung gera, napakaraming Pilipinong nagsakripisyo, lumaban para sa freedom na ine-enjoy natin ngayon. So maraming salamat po ulit. And isa pong karangalan po talaga na maging parte ng ganitong campaign at maging parte ng isang historical series ng GMA. Salamat po. Maraming salamat, Miss Ashley Ortega. Magaling din na actress, acting as comfort woman. May mga tanong tayo for all of them. Tama sinabi nila na all the women here, hindi lang yung dalawang talented actress ng GMA 7, all of them are courageous. You can ask questions. Yes. Pakibigay yung microphone, please state your name. Good morning. I'm Celerina Mote from NHK Japan TV. I would like to congratulate Pulang Araw at you, Miss Ortega and Miss Lopez. Actually, my 10-year-old daughter is watching your teleserye kasi raw natututo siya sa history. That's what she told me. Anyway, my question is, how do you think your portrayal in this teleserye could help or somehow pressure the Philippine government as well as the Japanese government in finally giving yung request or the demands of the group and the lolas? Tulad nga po ng sinabi ni attorney kanina, ilang years na natin pinaglalaban to para mabigyan ng hustisya ang ating mga comfort women. Siguro now, bilang artista, ang siguro matutulong namin is to be a voice and to spread awareness sa mga tao kung anong mga nangyari nung World War II. So I think that's what yun po yung gagawin ko, is to continue to be a voice to people. Kasi syempre,
di ko naman po kaya rin lumapit sa gobyerno. But it's nice to share stories about these people na talagang naging matapang na Pilipino during World War II. So I think that's what I'm gonna do, to be a voice at ipatuloy itong storyang to para malaman ng mga tao at ma-realize nila na dapat bigyan ng hustisya. Kasi bilang artista at ginampanan ko ang isang role ng comfort women, sinabi ko talaga sa sarili ko na I will do my job, I will do my responsibility to give justice to my role at para ipakita rin sa mga tao na ito ang nangyari. So, yun po. Pero sana marinig po ng gobyerno. Hello, ayan. Opo, sa akin naman po, siguro po, ngayon po kasi, based po sa mga nare-receive kong comments and feedback ng mga tao about po sa show, feeling ko may impact na rin po at nakakarating na rin po sa ating gobyerno ito. So, lalo na nga po yung nabanggit niyo po na yung 10 years old yung anak, ay nakakapanood po ng Pulang Araw na hindi niyo po hinayaan niyo po siya na maging open, maging aware sa mga nangyayari nung panahon na yun. Medyo mahirap po at mabigat po ito, na medyo sensitive po kasi. Pero ngayon po kasi, yun rin po yung sinabi ko sa ibang mga interviews na ang kagandahan ngayon, hindi lang nababasa natin sa libro. Iba pa rin yung nababasa natin sa libro compared sa napapanood natin, visual na. So ngayon, mas nagiging aware na yung mga tao at naniniwala po ako na kung ano man yung hustisya na nararapat para sa ating comfort women ay matatanggap po nila. Dahil ngayon po ay mas nagkakaboses na tayo mga kababaihan, tulad nga po na sinabi ni attorney kanina, na ngayon ay nagiging matapang na tayo na ibahagi sa kanila kung ano talaga yung totoong nangyari noong World War II. Yun po. Thank you po. Thank you very much. Please introduce yourself to the panelists. Nestor Cuartero po ng Manila Bulletin. Manila Bulletin and Tempo, and also... Wala pong sound. Meron na ba? Yes. Okay. Medyo mahaba na po ang ating journey, no, ma'ams? In seeking justice for our lolas. 80 plus years na, no? Matagal na po yung journey, no? So, mabuti, I would like to congratulate the women, I mean the ladies here, for not giving up the fight to seek justice for our comfort women and their families, no? But in terms of, nabanggit po Attorney Suarez kanina about remuneration, no? If we are to quantify the amount that you are seeking para po mabigyan ng hustisya itong mga women natin ng araw, magkano po ang dangal? Magandang tanong yan. Maganda yung tanong, no? Pero tinanong ko rin ng mga lola diyan sa tanong na yan. Yung tanong na yan. At isa yung very striking yung sagot sa akin ng mga lola. Ang sabi ni Lola Lita, bago siya namatay, walang halagang sasapat, walang katumbas na pera. Yung dangal, kinabukasan, na inagaw sa kanila. Kaya, kahit ako bilang abogado ay hindi ko kayang sabihin, magkano ba yung sapat? Magkano ba yung halagang dapat? Pero, halimbawa, napakalaki ng mga budget para sa giyera. 51 billion, di ba? Yung recent budget ng Japan. Ang US, di ba? Dollar spent. Yung trillion ng budget, no? At napakalaki, ang pinakamalaki ang budget nila para sa military. Sana itong mga budget na ito gamitin para sa, lalo na ng Japan, gamitin niya sa halip na magtayo ng mga missile plants, gamitin para pagbayaran niya yung kasalanan niya ng World War II. Dahil yung kasalanan ng Japan, hindi lang yun sa Pilipinas, sa buong mundo. Napakarami nating comfort women sa buong mundo. Maraming salamat. Salamat po.
Thank you very much sa sagot. Sige, mag-add lang siguro ako ng isang punto. Para sa mga lola, napakasekundaryo ng usapin ng reparations. Ang unang-una talagang usapin para sa kanila ay yung formal public apology from the Japanese government on which doon pwedeng tumuntong ang anumang usapin kaugnay ng reparations. Kasi without yung apology na yon, hindi talaga magiging makabuluhan. Kahit na malaki pa yung amount na ibigay ng Japanese government, which they are unlikely naman na gagawin nila yun. Second, sa bahagi ng Pilipinas, we have been doing some research about this, no? Yung mga Nampeday properties. Okay. There are... Sige, si Kong Arlene na Pakikwento, ano magpaliwanag. nangyari sa pulang, bahay na pula? At bahay na pula, siguro yung in consideration dun sa sinasabi, no, na Nampeday property sa actually war reparation ito, no? Hindi ito pera per se, pero these are properties given, no, sa Pilipinas because of war reparation. So ngayon meron po yan, so far yung alam po natin yung dalawa. Nasa apat, pero dalawa yata yung kinoconsider nila ngayon na ibenta. Parang ganyan yung ano. So, wala pang malinaw, kasi National Historical Commission of the Philippines, NHCP naman ang siyang namamahala dito na ipaglaban na huwag ibenta ito. So far, ang update natin, wala pang update kung paano ginagamit itong mga properties na ito para tulungan talaga specifically yung ating mga lolas, yung mga biktima ng atrocities ng giyera ng Hapon, no? So, nandyan lang siya, hindi natin nagagamit. Tayo pa nga yung nagbabayad sa isang property, I believe, kasi parang natalo on issues ng ide-develop daw, and there was this developer who tried to develop it pero hindi nag-pursue. Ngayon ay tayo pa yung nagbabayad sa kaso. So ganun yung nangyari diyan sa sa mga properties na yan. But gusto ko lang dugtungan din yung finish ka na ba? Gusto mo mauna? Oo. Yung siguro yung importante dito, first yung education talaga para sa lahat na maunawaan kung ano yung ginagawa or maaari natin gawin, concrete natin gawin para dito sa usapin ng issue ng comfort women. Kasi actually, we filed 2 bills, no? Ito pending bills sa Kongreso ngayon na tingin namin kayang ma-address itong usapin na ito, no? Pero at the same time, we are also open para sa iba na magdagdag, mag-refine, ayusin yung iba pang mga provisions kaugnay dito. But very basic po, meron po tayong House Bill number 8564, which is the Comfort Women Education Act. So, kung tatanungin din po ako kung yung magkano, wala po talagang ganun eh. Kaya ang importante po ay ma-pursue natin itong mga legislations na ito na somehow makakaibsan ng bigat ng ating mga nabiktima, ng ating mga biktima sa kasalukuyan. Ano? So this was filed in June 26, 2023. Ang salient points po nito, yung bill, it seeks to include the experiences and heroism of Filipino comfort women during the Japanese occupation mula elementarya, sekundarya, tertiary education curricula para ma-recognize yung kanilang struggle. Second, yung comfort women education in-include din yung sa araling panlipunan, social studies for elementary and secondary schools as an elective course in higher education institutions. So may choice sila. Pwede silang mag-enroll na ito ay malaman nila kung ano pa ang naganap. Second, sa DepEd, the Commission at CHED, tinatask natin to review and implement the curriculum changes. And it seeks to recognize the suffering, sexual slavery,
and heroic participation in the resistance by Filipino comfort women under Japanese occupation. Marami po kasing kwento yan kung paano sila lumaban. It notes the harrowing accounts of comfort women that have been neglected in Philippine history books and curricula, contributing to historical injustice. Kaya po yung mga bata, hindi nila alam ngayon ano yung naganap at ano ang nangyari at ano ang ipaglalaban, di ba? So, and last, it aims to bring voice and recognition to the courageous struggles of the comfort women who were victims of sexual slavery by the Japanese Imperial Army during World War II. Yan po yung mahalaga. Ma-recognize yan, ang mga kwento na yan. Kasi bakit tayo ngayon, kinikilala ng gobyerno yung reciprocal access agreement with Japan, hindi natin alam ano yung ginawa nung nakaraan, di ba? So dapat alam natin yun. Ang nakaka-ironic po doon is that in the past, how much we hated Japan because of what they did to us during the war. Ngayon po, baliktad na baliktad. Everybody likes to go to Japan and become tourists in that country. And we seem to embrace Japan as a tourist destination, and we find the people very nice and very gentle and the food very good. That is why the importance po ng ating education. Kaya po yung House Bill, it's not only a House Bill, it's not just a paper. Ang gusto po natin talaga, ma-educate yung mga tao dito sa legislation na ito. And it is sitting in the Congress, hindi nagkakaroon ng pagtalakay. Kaya po kailangan talaga natin ipaunawa sa mamamayan, we should push for this. Kasi konkreto ang hinihiling natin dito. It aligns with the UN CEDAW recommendation for the Philippines to mainstream the history of Filipina victims, survivors of wartime sexual slavery in educational curricula. Kaya po mahalaga, historical ang pagtalakay. Pangalawa po, meron pa po tayong House Bill number 8859. Ano po ito? National Memorial Day for Comfort Women Act. Ito rin po, sinasabi natin, final natin noong August 14, 2023, ang bill na ito, dinedeclare na ang August 14 of every year ay National Memorial Day for Comfort Women. It is to commemorate the atrocities committed against Filipino women who were forced into sexual slavery by the Japanese Imperial Army during World War II. And nag-ensure po na ang stories ng mga comfort women or lolas natin will continue to be told to raise awareness tungkol sa wartime sexual slavery na in-endure nila. Tapos minamandate nito ang National Historical Commission of the Philippines in coordination with the Philippine Commission on Women, the PCW, and NHCP, Commission on Human Rights, ang CHR, at women NGOs, other organizations to raise public awareness at mag-facilitate po ng meaningful participation in observing the National Memorial Day. Hence, yung mga ahensya ng gobyerno ay sinasabi natin gawin ang kanilang trabaho na publicly i-aware ang mga tao dito sa usapin ng comfort women. It also mandate the Department of Education at ang CHED para mag-promote ng activities observing the National Memorial Day in schools para naiintindihan ng mga bata kung bakit kailangan nilang malaman yung kasaysayan na ito. Encourage, and ito po, kaya po thankful tayo kay Sanya Lopez at saka kay Ashley, no? We would like to encourage the media outlets, ang mga artista, no? To highlight the stories and struggle for justice of Filipino comfort women. Ang funding po, pakitanong, saan kunin? For implementation, it will come from the 5% gender and development budget allocated to government agencies and local government units. Kanina nga, pinag-usapan yung funding. Narinig ko si attorney, sinabi niya, we have funds sa government. Nilalagay sa military.
bakit hindi mailagay natin dito? So, mayroon tayong mga pagkukunan just to educate our people, lalong-lalo na yung mga kabataan ngayon. Napakahalaga nito. Dalawa pa lang po ito. And wini-welcome po natin kung meron pang marami pang mga bills, legislations regarding this na maipapasa, maipafile. Siguro i-ways forward na rin natin, ano? Kasi kung ito, sitting yung bill na ito sa Congress, abay, ipanawagan din natin sa Kongreso na magkaroon talaga ng hearing dito, pag-usapan ito, lalong-lalo na meron namang mga nagaganap ngayon sa atin, sa pulang araw na napapanood natin, pag-usapan natin ito sa Kongreso. Hindi lang po sa Kongreso, sa Senado din. We should also compel the Senate to talk about this issue. Lalong-lalo na ito ay issue ng mga kababaihan at bata. Maraming salamat po.